Chill Talk. Chill Talk. Chill Talks. Welcome to Chill Talks Podcast, your companion in your chill time. Okay, hello everyone, and welcome to another episode of Chill Talks Podcast, where we discuss anything and everything over a cup of coffee. So, I am your host PJ, and this time nasa magandang ambience ulit kami at alaga ng Rustic Cafe here in Camarines Norte. And joining me in this episode ay isa sa, actually, spoiler alert, siya yung boyfriend and partner ng isang naging previous guest natin, si Miss Princess. Marvin, idol na lang. Mas nasanay tayo sa idol. Okay na. Idol, welcome to the show and thank you for accepting my invitation dito. Naman syempre. Kasi originally, ang plano ko sana, kayo mismo ni Princess na magsasabay, na magkikwento. Pero nakwento niya sa akin na manager ka daw ng isang, I won't name the brand, I won't name the rest, the franchise Okay, na lang. okay Pero manager ka ng isang sangyupsal na chain, and parang na-curious ako sa experiences ninyo as a manager and yung mga waiters and waitresses na nasa under your leadership. So, pagdating sa sangyup pala, sa sangyup culture, bakit sa tingin mo patok siya sa mga Pinoy? Kasi lately nagbo-boom na ang mga sangyup na kainan. Para sa akin kasi yung form factor na unlimited nga. Tapos syempre growing up, alam mo yung sa Naruto? Sila Choji, yun, parang ikaw magluluto ng pagkain mo, unlimited nga, yun, refill ng refill. Eh, sa ating Pinoy, mahilig talaga tayo sa mga, pork and yung beef na meat na lulutuin niya, ganun, di ba? Parang yun yung form factor sa akin, yung parang, kumbaga, bago. Nandun yung parang charm nung sangyup. Kasi minsan may mga nagre-reklamo, di ba? Ba't ka pupunta ng isang kainan na pwede mo na magluluto pa tayo, pupunta ka ng kainan, tas actually, narinig ko yan sa mga tita ko. Sabi na, pupunta kang resto, ikaw magluluto. Di ba? Dapat kayong yung isa-serve na lang sa inyo, lutuan na. Eh, parang Korean tradition yun eh. Pero yung sa mga bata, syempre, gusto mag-try ng kung bagong new. Ngayon, mostly mga bata talagang pumapatok sa kanila yung mga ganyan, yung unli. kasi di ba pag unli talaga, as in unli yung karne, unli yung mga vegetable, lahat. Vegetable, ganun. Pero pag pansin ko pag mga veteranong kumakain na sa unli, yung karne lang talaga kinakain nila, yung gulay, wala. Kung ano yung unang sinerve na andun pa din natitira, maski mag-bill out na andun pa din eh. So so para mas tumagal pala sa sangyup or unli, inuuna mo yung karne. Oo, meron kami dong madalas solo diner. Matanda na siya. Ang style kasi, ang technique diyan, dahan-dahan kang kakain. Hindi ka yung parang takaw tikim, yung pa-refill ng pa-refill, kain na lang kain. Yung matandang kumakain sa amin, abot siya ng 2 hours talaga. Wala siyang leftover. Said yun. Talagang dahan-dahan yung technique niya. Yun. 2 hours? Ang dami ka nang pwedeng makain din eh. Pero sa experience mo and sa mga, for sure nakikwenta ng mga teammates mo sa restaurant, ano yung pinakaayaw nyong ginagawa ng mga customers na sa tingin nila normal lang yun? Ay, yung paisa-isa. Kunwari, masabi, ay, kuya, pakuha daw po ng karne. Tapos, babalik ka na, kukunin mo, bibigay mo sa kanya. Ay, kuya, pengi po palang tubig. Tapos, pagbalik mo, yun na naman, may request na naman siya. Pero may mga guests naman na sasabihin, ay, pasensya, paisa-isa. Yung ganun. Parang, okay na yun kasi yun yung trabaho namin eh. Kumbaga, bayad naman. Ba't di mo gagawin? Parang yun para sa akin. Pero yung iba ko kasi mga crewmates, mga bata pa, parang first time nila sa food industry. Kasi sa food industry, parang kumbaga ang style mo, gigive mo talaga lahat para ma-serve dun sa customer. Parang kumbaga, tatarato mo sila as king or queen, ganun. Para yun yung kinalakhan ko dun sa yung pinakauna kong work, ganun. Talagang strict na strict.
Maski murahin ka na lang, guys, gano'n. Nakangiti ka pa Ngiti rin. ka pa Si rin. Princess, na experience na niya yan, minura siya. Nagngiti lang siya, tapos nagpunta siya dun sa likod, dun siya umiyak. Titiisin mo lahat, gano'n. Pagdating pala sa ano na, kasi ba nasabi mo kanina na may mga umuubos, may mga halos prinsesa, parang prinsesa kumain na Oo, ganun. ng sanggip. Anong ginagawa niyo sa mga leftover talaga na hindi na kayang maluto ulit? Yung talagang, may experience ba kayo na gano'n na mas madami pa yung leftover kaysa sa kinain ng customer? Oo, pero may spill kasi kami. Sasabihin namin sa guests, pag may leftover po, yung meats lang, 200 pesos per table. Minsan, yung iba tinatago sa ilalim ng kanin. O kaya yung iba, tinututong para sabihin nila, uy, tutong naman na yan, bawal yung kainin. Kaya ngayon, medyo mahigpit kami kahit binabantayan pag may nakakapansin na ng tinututong. Sinasabihan sila na, uy, may bayad po yan, ma'am, sir, ganito, ganyan. Usually, anong reaction ng mga customer pag sinasabihan nyo ng gano'n? Depende talaga eh. Kumari mga bata, nakikinig naman. Pero pag yung mga medyo cranky na, Oo. wala, nagagalit. Inano na lang namin, binabayaan. Parang tatandaan na lang namin kung sino yung guest. Para sa sunod na pagpunta nila, pakonti-konti lang yung bigay namin. Tapos yung matitira, marami sa amin may alagang mga aso. Yun, kinuha na lang namin. Inuuwi. Sabagay, kaysa sa masayang naman din. Sa basurahan din ang punta. Tapos sa experience mo sa iba't ibang levels of food industry, ano sa tingin mo ang pinagkaiba ng pagtatrabaho sa isang sangyupsal place compared sa ibang forms of food services like cafes and restaurants? Ayun, experience ko na yata yung tatlong styles eh. Fast food, resto, tsaka cafe. Firstly, syempre sa fast food, dapat bigay mo agad eh. Parang, yun na nga. Yun na yan. Parang bigay mo agad yung nakaluto na siya, naka-ready. Pero yung quality nga, kumbaga nagde-depreciate na eh. Nakaluto na yan, nasa warmer lang. Sa resto naman, ang style dyan, parang papaalam mo sa guest na niluluto pa yan, kaya matagal. Yung sa winner can ko dati, 30 minutes bago namin bigay. Pero dapat mabigay mo yung quality. Dito naman sa Sanggipsal lang style, plating lang kasi sila magluluto eh. Parang mas wala kayo masyadong, ang piniprepare nyo lang yung mga side dishes talaga for yung sa sangyup. Yung side dishes nga, malamig na eh. Luto na kasi ng matagal, ganun. Para siyang yung sa fast food ang factor. Ganun. Pero ikaw yung kumakain sa sangyup. Ano ang preferred mong side dish or may ma-share ka bang pwedeng life hacks para mas mapaganda ang experience ng customer sa pagkain sa sangyupsal? Sa akin kasi mahilig akong experiment eh. Naisip ko dati, yung mga kawork ko laging kumakain sa amin kasi may discount, no? Ako parang naisip ko, meron kaming sili, meron kami ng bacon. Sabi ko, hiwain nyo yung sili, tas palibutan nyo ng bacon, lagyan nyo yung cheese. Parang dynamite. Yung dynamite. Yun ang gusto ko rin parang i-request sa Manila. Pero syempre maasikaso, matagal gawin. Tapos baka hindi bumenta. Pero yung as of now, yung menu namin, sa side dishes, siguro yung Korean salad. Yung halang niya, pang Bicolano ang lasa. Tapos, mostly talaga, pag karne, yung maninipis, yun ang masarap. Mabilis maluto eh, kakainin mo na lang. Pero pag yung makakapal na meats, yun madalas din na nire-refill sa amin. At usually makunat din kasi pag mali yung luto sa karne. Oo, dapat hirap medyo kainin malaman, may alam ka sa pagluto ng karne, yung i-rest mo muna. Pag na-overcook, kunat. Kapag di naman na-cook, ayun nga, hilaw, ganun. May mga instance pa na isang grupo kumain sa sangyupsal ninyo tapos wala talagang kahit isa kanila marunong magluto. May nag-a-assist ba? Meron. Usually, yung si JV, yung employee namin. Yun ang pinag-a-assist namin. Magaling kasi mag-chopsticks eh. Tapos tuturo niya, dito po ma'am, lalagay niyo po sa grill, ganito. Tapos, yan, lagay niyo po sa kanin niyo, ganito, ganun. Tapos, after a while, magigets naman din ng guest kasi parang nag-iihaw lang, ganun. Okay, sa bagay, kasi yun din naman ang comparison ng karamihan eh. Naano lang sila, kumbaga, ayaw nilang mapahiya kung anong lalagay dito, nga ganyan, ilalagay. Parang ayaw nilang magmukhang ignorant.
Kasi yung chamba-chamba. Oo, kahit hindi masarap, sige lang. Alala nga namin doon dati nung first time kong kumain sa Sanggipsal, kami nung parents ko. Nasunugan kami nung cheese. Alam mo yung cheese na pinagsasawsawan. Natutungan kami nun kasi ang kala namin, pag nilagay mo yung karne sa cheese, as niluto mo, okay, matutunaw yung cheese sa magme-melt. Oo, pero hindi. May lalagyan siyang separate, madalas, di ba? Natutong siya, kaya talagang nagtawag kami ng attention ng staff tapos Oo, para magpaturo. Sa amin din may guest naman na hinulog yung cheese dun sa grill. Butas-butas yun. Oo, butas. Nung natunaw, di rin yun nakuha. Kasi yun, nagtanong siya, ay, dito ba ito nilalagay? Tinabi na lang namin na may lalagyan nga para tunawin yung cheese. Yun. Okay na rin. Kasi may mga iba kasi na napunta talaga sa Sanggyo para makuha lang yung experience na may sa tagawalang idea. Sa amin mga kasi, ang lamang namin sa iba, yung authenticity. Kasi may-ari namin, Korean. Yung head chef namin, Korean din. Di nga maalam mag-English eh. Nag-sign language lang siya pag nagluluto kami. Ganun. So parang, ano tawag nito? Lumalabas na hindi lang yung picho-picho na Sanggyeopsal na ano yung tawag na yung mga binasta-basta ba lang talaga. Yung kumbaga nag-collaborate lang kayo, nanood lang nito, Korean na, ganun. Sa amin talaga yung authentic, yun. Pag sinabing authentic, gano'ng kahigpit? Kasi usually pag Korean, talagang mapili talaga sa ingredients eh. Oo. So gaano ka strict ang quality standard pagdating sa mga pagkain, lalo na sa karne na sineserve sa restaurant ninyo? Sa amin kasi sinikreto nung maski nung head chef yung mga dinadala niya, templado na. Ako nun mahilig akong magtikim-tikim. Dinidecimate ko kung ano yung nilalagay nila, ganito. Ang napansin ko, hindi sila mahilig sa bawang. Puro sibuyas. Leeks, white onions, ganyan. Hindi sila nagagamit ng red, white onions lang. Para sweet. Usually yun ang hilig na. Tapos sa mahalang, grabe sila. Talo pa ang Bicolano sa gusto nila sa halang. Iba kasi talaga ang iba ang spice tolerance din ng mga Koreano. Tsaka mahilig sila sa yung kumbaga sa ramen sa Japan, ilang oras ginagawa. Sa kanila mahilig sa instant. Yun. True yan. Pagdating sa isa sa din sa mga nagtataka kami, gaano karami ang hugasan naman sa ganyang dynamic ng Sanggyeop? Mas marami ba kumpara sa resto at sa fast food na experience mo dati? Oo, para sa akin, oo eh. Kasi dati sa lahat ng winner can ko, ang dishwasher siguro kung sinong available sa kitchen. Sa amin talagang may dishwasher, 4. So, kasi yung re-refill maliliit lang na ganito ganyan. Yung egg dumidikit sa nakakaubos oras. Yung grill kasi pag na medyo maitim na, pinapakuha sa amin, papalta namin ng bago. Yung minsan may mga guests na may tututungan talaga. Siguro nakakalima kaming palit sa isang table. Yun, kaya dapat hugasan nila. Maasikaso kasi i-scrubin mo yun ang i-scrubin hanggang maging mukhang bakal ulit yun. So mabilisan talaga ang pacing, no? Mabilisan talaga. Pag kasi di ba pag full house usually most of the time weekends or pag gabi full house lagi Oo, lalo na pag may holidays. Oo, full house paano ang strategy ninyo para hindi ma-overwhelm ang mga teammates mo? Kasi di ba konti lang naman kayo, tas ang dami ng mga magde-demand. So paano ang turo mo sa kanila para maging efficient lagi sa pag-serve sa customers? Sa akin kasi honestly nung nasa kitchen pa ako, ang sinasabi ko sa mga kabady ko sa kitchen, mas okay na mag-ready para sa gera kaysa yung doon ka lang mismo sa gera kikibo, di ba? Naka-prep na kami, pero isipin namin yung quality. Pag niluto ba natin to ngayon, baka masira rin mamaya pag dumating yung guest. Naghihiwa na kami ng mga gulay para lulutuin na lang. Sa labas naman, nung naging manager na ako, ang ginagawa namin, syempre, i-endorse mo dun sa mga tao mo, siguro may 60 packs tayo dadating, ready tayo, linis na tayo, ganito, ganyan. Yung mga sauce natin, dagdagan na para lalagay na lang sa yung uling kasi sa'yo, mention, dinodoble naming luto para pag nilabas, hindi na magre-reheat yung guest, di ma-hassle. Nagupo sila, dire-diretso na, kain nila ng kain, kwentuhan, gano'n. Tapos meron kami tinatawag na yung trolley. Yung mga side dishes kasi may mga sa table kasi namin, table 1 to 6 nasa kabila, di namin kita.
ang ginagawa, naglalagay kami doon ng mga side dishes, tas isang tao. Siya yung mamamahala doon. Wala siyang papakailamang table, ganun. May planning lang naman, kaya naman minsan. Pero naka-experience ako dyan na nung April, parang festival dito. Napuno kami ng umaga, tapos kasi ako, di ba nga, manager, tapos pag day off yung isang kahera, ako yung nagkakahapag umaga. Napuno kami, tapos may pila sa labas. 3 lang kaming nasa loob. Ayun, talagang ano nga, may kumakain pa dun mga teachers, yun, yung pabalik-balik kami, ganun. Nakakapagod, pero nung experience namin yun, kumbaga na-learn namin na, ay, ganito pala yung gagawin natin. Mas kita to tayo, kaya naman pala. Pero wag naman lagi. Kasi, mababata ka talaga. Burnout ka, ganun. Pagdating sa, ano tawag nito? Pagdating naman sa burnout na nasabi mo kanina, paano mo pinapahinga ang sarili mo? Kasi kung tutuusin, matagal na nga natin pinag-usapan na mag-usap tayo. Di tayo nagkakatuloy-tuloy dahil sa schedule. So, paano ka nagkakaroon ng time na makapahinga talaga na hindi lang yung matutulog ka lang tapos next day pagod ulit? Sa akin naman kasi, sanay na ako yung nakakapag-gym pa nga minsan eh. Ang ano ko lang, nababurnout ako sa stress sa tao minsan. May mga pasaway, ganun, yung mga titigas ng ulo. Yung ginagawa ko, mostly pag yun nga, emotionally burnout. Nagbo-boxing ako. Yung nalabas mo yung stress, gano'n, imagine mo yung sinusuntungan yung hindi, totoo talaga. Para lang nalabas mo. After mag-uusap kayo nung crew mo, okay na, gano'n. Mostly, pag lalaki na nakabanggaan ko dyan sa work ko, kasi after 3 hours, syempre, usap, okay na, gano'n. Okay na. Pero pag yung mga babae, tapos medyo ayaw makinig, mga ilang araw, di ka papansin. Okay lang kasi gagawa ko pa naman din trabaho ko, ganun. Yung mostly napapansin kong physical burnout, nagkakasakit na lang kami bigla, ganun. Nafatig nga yata ako nitong last time na, yung sabi ko sa inyo, sir, nagkatrangkaso ako for 3 days. Ang iniisip ko yung yung 3 days nga, babawiin ko na naman to, wala na naman day off. Buti mabait yung boss ko, sabi niya. Sick leave na lang. Pahinga ka. Parang naipon na lang yung... Tapos, rule sa amin, kapag medyo malala yung trangkaso mo, mag-test kit ka. Self-test lang. Tapos pipicturean mo, sasabi sa akin, pag negative, okay, goods, balikan na, ganun. Sabagay, kasi ang COVID hindi na talaga mawala yan. Parang flu. Normal, magiging normal na lang yan. Pero aside doon, nag-gaming ka pa ba? Kasi sa pag-usap-usap natin ay halos magka-same generation tayo. So, naabutan mo yung pagbunga ng Dota 1, Auto Jam, na Bandmaster, mas luma pa dyan, yung Gunbound. Doom. Yan, yung Doom. 1994 yun, di ba? Yung pinakaluma. Yung pinakauna. Para saan? Pinanood ko kayong history niyan eh. Kasi siya yung parang father of all FPS games, di ba? Yung Doom. Siya yung nauna. Yan ako nilaro. Ang nag-introduce sa akin sa gaming, yung mga pinsan ko sa Manila. Lagi silang updated pag may Nintendong bago. Nintendo. PS1, PS1 yan. Parang sa ngayon, nag-update na ako nakikilaro ako sa iPad nung auntie ko. Ano nilalaro ko? Apex, tsaka COD. Mostly kapag kaya pa, pag uwi ko, naglalaro ako, i-stream ako sa ko, ganyan lang. Ganyan lang, parang simple. Simple na lang kasi ngayon, kailangan mo talaga ng equipment pag gusto mo mag-stream. Nag-try ako mag-stream dun sa second hand na PC na binili ko. Pagtingin ko, ang baba ng frame rate. Pag may nanonood, parang nanonood sa lag na lag. Yun ang problema dun eh. Diba? Tapos mag-ano ka pa ng softwares, dapat malakas ang RAM, malakas din para sa akin, ang minimum naman na RAM, 16 GB para 16. Sa streaming. 16. Pero kapag yung architect ka ng 32, 64, yan, mga ganyan. Sa streaming, kung basic games lang naman, okay na ang 16? Oo, okay naman. Okay Dota, kayang-kaya. Sobra pa. Pero pag sabihin natin, Warzone, hindi na kaya. Lalo na yung naka full graphics ka. RTX na dapat ang Lalo na yung ibang, may mga nakita ako nag-stream ng yung God of War sa PC. Ang laki na ng PC requirements niyan eh. And
Tapos to move forward is din sa mga kaya naging interested ako na mag-usap tayo kasi nakwento nga sa akin ni Princess na isa ka rin daw na mahilig, mahilig ka rin sa philosophy, mahilig ka rin sa iba't ibang konsepto ng pag-iisip ng isang tao. Ganun. So paano ka nahilig sa ganun? And ano yung mga philosophy na ina-apply mo as a manager doon sa trabaho mo ngayon? Sa akin, ngayon as a manager, ang ina-apply ko talaga yung tough times make strong men and yung parang peace times make weak men. Ganun. Sabi ko nga nung nasa kitchen ako, lagi akong may kaaway sa labas. Kakuro din, ganun. Nag-aaway kami, sabi ko, ako yung tough time niya, dapat maging strong siya para mag-move forward yung work. Kasi naramdaman ko na yung mabackstab sa work sa mga una kong work class. Simula nun parang sabi ko, parang ito yung nangyayari kay Marcos Aurelius, di ba? Sobrang stoic niya, tapos parang ang ganda nga ng buhay niya tapos pinagkaano pa siya ng asawa niya, di ba? Yun yung story niya sa, ano nga tawag niya? Nalimutan ko yung libro niya Ano nga yun, Idol? Nakalimutan ko na. Book of Meditations. Yun. Maganda basahin yun. Pero ano lang ako yung ano pa ba? Si Socrates, yan yung mga ganda yung mga turo nila, di ba? Yung parang i-live mo lang yung life mong simple. Pakonti-konti. Hindi yung parang minsan kasi pag nakuha mo yung goal mo, sabi natin, ay nag-iipon ako para sa cellphone na ito, ganyan, ganito. Tapos nung nakuha mo na yung cellphone, parang, ay, ganun pala yun. Ganun, di ba? Oo. Parang nung sa akin, nangyari nung naging gusto ko maging stoic nung pandemic times talaga. Na kami ni Princess, medyo nagiging ganito-ganyan. Kasi nga, malungkot yung buhay. Si auntie ko na stuck sa Manila, solo ako sa bahay. Sabi ko, ano kaya magandang gawin para hindi ma-depress? Nadaanan ko nga yung mga stoic philosophers. May channel akong inaano Pwede ba sabihin? Sige, pwede. Yung Daily Stoic. Yung nadadaan akong tinuturo niya kung paano maging yung simple lang buhay, yung achievable ba yung goals mo. Tapos may isa pa akong pinangawakan na motivation na sinabi ni Denzel Washington. Sabi niya, dreams are just dreams if you don't have any goals ba. Yung kumbaga, yung journey, yun yung i-enjoy mo. Hindi yung parang yung pinakadulo lang. Para maging worth it, di ba? Parang yun yung sabi ni Kobe. Oo. Enjoy mo yung journey, hindi yung dulo. Kasi ngayon, ang mindset ng karamihan ngayon ay kailangan, matapos agad yung ganitong degree. Ganyan ako nung bata matapos pa ako. agad yung ganito. Then after that, wala na. Pag di mo agad nakukuha yun, napofrustrate ka. So, frustrate ka. Di mo na nakikita yung progress mo. So, actually, pinagdaanan ko rin yan dati. Mostly, dun magiging parang yung maturity mo, lalaman mo kapag na-experience, ay, di pala mo ako ng panandalian lang ganito. Kasi ako nung unang work kong sabi ko, ay, pag 20, mapakasal na kami ni Princess. Pag 24 na ako, may sarili na akong bahay. Tapos pag ganito, yung auntie ko, mga ganyan. Lahat yun, wala ngayon Sabi ko nga, di mo masasabi yung mangyayari. Yung pandemic bigla nangyari. Nung pandemic, sobrang para sa akin, hindi naman para sa lahat, di ba? Para sa akin na, totoo ako kasi natulungan niya ako na mature ako, ganito, ganyan. Tapos sabi ko, kaya ko palang mabuhay ng 500 pesos per week. Okay lang, ganun. Basta, kumbaga sabi, nasa loob ka ng 4 corners, tapos may one roof ka, tapos may pagkain ka sa harap mo. Okay na, ayun. Relax na, di ba? Okay na siya. Parang di mo naman kailangan hanapin kung ano yung wala Oo. Usually ganun. Ang isipin mo yung needs mo, hindi yung wants. Kung wala ka talaga, hindi yung parang makikipagsabayan ka sa iba. Bayan mo sila. Kasi nga dati before ko ma-discover ang philosophy, ay nagustuhan ko lagi yung konsepto sa community organizing na ABCD, na asset-based community development. Sa basically ang purpose noon, nasa isang barangay ka, imbes na hanapin mo kung ano yung wala sa barangay, ginagamit nyo yung kung ano yung meron para yun yung mapalago. Oo, parang yung sa ano yan Alam mo yung sa Kung Fu Panda 3, di ba? Gusto niya turuan ng ito, ganyan. Tas na-realize niya, meron na sila nito yun na lang gagamitin natin. Kung ano yung meron kayo na lang. Kung ano yung nasa resources, hindi yung hihingi ka pa. And sometimes hindi kasi yun nga, dun kaya marami ang na-frustrate kasi hindi nakikita yung kung ano yung meron. Kung ano yung pwedeng gawin sa kung ano yung meron nila. All they see is limitations nung anong meron sila. Kaya may rason sila maghanap ng
ng iba. So, di mo naman masisisi pero sometimes frustrating kasi yun eh. Lagi ka naghahanap ng wala. Sa work namin nga, ganyan, yung parang hingi sila nito. Ay, sir, kailangan ito. Ay, kailangan yan. Ang sabi ko sa kanila, kumbaga, malawak yung kaalaman natin. Pero, why not gawin nating malalim? Kunwari, ito, pwede mo namang kabitan ito. Ito, pwede mo namang gamitin para sa bagay na to. Ba't bibili pa tayo, di ba? Gastusin. Imbis na tubo, para lumaki yung kumpanya na babawasan pa tayo ng kita. Tapos masisira lang din maya, di ba? Kasi hindi natin alam kung paano gamitin. Yung ganun. Kasi, ano tawag nito? Isa pa sa jump tayo dun sa parang segue tayo dun sa sa relationship ninyo ni Princess kasi kung tutusin sa mata ng iba ay couple goals na siya na isa sa mga na-share sa akin ni Princess before ay napaka-public ninyo sa social media then bigla kayong naging bigla naging discreet na. So ano yung paano nyo nag-decide na yung ganong transition and paano naka-apekto yung sa samahan ninyong dalawa? Nung una kasi, nagagano kami post kasi syempre uso. Parang may sabay sa uso. Tapos syempre yung maturity comes, di ba? Parang kumbaga nagfo-focus na kami dati sa love lang namin sa isa't isa. Ngayon, nagfo-focus kami for our families. Tapos dun sa goal namin, si Princess, yung goal niya, yung sa maging fully fledged content creator nga, di ba? Sa akin naman, yung pag-work ko, di talaga yun yung gusto. Gusto ko lang dati talaga, maski nung high school pa ako, hindi pa Twitch ang pangalan ng streaming. Sabi ko parang gusto ko magganyan. Nakikita nila ang maglaro. Parang na-enjoy ko yung napapakita ko yung skills ko. Ang target ko talaga ngayon, makaipon para makabili ng, sabihin natin, gaming laptop, tapos makapag-stream. Kasi yung mga friends ko, nakakapag-reconnect ako sa kanila. Yun, yung nakasama ko sa stream. Nung naging private naman kami ni Princess, sabi ko, okay lang naman. Kasi nagpo-focus siya dun sa work niya eh. Tapos kung baka matanong mo, yung si Princess kasi minsan yung damit niya, di ba? Medyo showy. Tapos minsan sabi sa akin, binabayaan mo yung girlfriend mo ganyan, yung suot ng ganyan. Sabi ko hindi naman niya yung pinapakita para sa iba. Yung parang form of self-expression niya yan. Yung confidence niya, hindi siya nahihiya pakita yan, ganito, ganyan. Tsaka safe naman, di naman yan yung pareho yung iba, di ba? Yun ang sinabi ko dun sa kanya, syempre. Tapos sabi niya, ganun, di ba? At isa pa naman, parang to add sa defense, ang pinopromote ni Miss Princess ay skincare product, syempre. Oo, tsaka alam naman nakadamit kapag magpe-present ka ng skincare product sa Russian style. Oo, di ba? Damit na damit. Sabi ko nga sa kanya, okay lang yan, basta alam mong safe ka, hindi ka yun lang. Okay na yun kasi yung mga iba na paghihigpitan pa sa mga pananamit, pero I think depende naman sa konteksto. Pupunta ka ng simbahan, pupunta ka ng formal events, magsusuot ka ng super revealing. Yan ang parang mag-dress na lang sa occasion. Pero kung sa content, okay lang. Go lang. Ano problema? Gusto mo naman yan. Di naman niya ginagawa yun para sa pleasure ng karamihan. Ang ayaw lang dun sa akin ni Princess, pa naglalaro ako dati. Nung pandemic, nag-enjoy ako mag-Dota. Alas 3 na. Sabi niya, ano ba, naglalaro ba? Mura ka ng mura. Sa Dota kasi, sa Dota to, medyo toxic talaga dun. Tapos, nakikipagsabay. Pag may nakikipag-away na, yung keyboard ko, dire-diretso na, type na type. Tapos, nag-i-earring din pa kami. Tapos, yun nga, sabi ni Princess, tayo maglaro kayo hindi ka galit. Lagi ka nananalo dun. Tapos, sabi ko nga, parang madalas kasi sa atin mahilig man sisi kapag naman sa laro, di ba? Sabi niya, isipin mo baka ikaw yung may gawa. Baka ako talaga. Tas simula na nag-enjoy na mag-gaming, ganyan. Usually sa Dota 2 kasi talagang ang toxic sa Dota 2 karamihan kasi Smurf na eh. Oo. Lalo na yung nasa early ranks ka pa lang pero nakakalaban mo. Grabe ito, 50 kills. Oo. ang tataas na ng MMR. Pero sa'yo, sino ang hero sa Dota na napakagandang gamitin? Sa akin, kung rank-wise, kung gusto mong mag-rank talaga, sasabihin nila, simpleng hero, di ba? Oo. Rate King, kumbaga. Ay, oo, yun. Kasi siya eh. Brain dead naman masyado yun eh. Bigyan ka lang, si Princess, yun din ang ginagamit dati. Tsaka si Axe. Kasi sa kanya, kay Rate King, yung farming ability niya. Pwede ka mag-stay sa lane, then yung skeletons mo, pwede mong ilagay sa jungle. Oo. Tapos,
Eh di automatic naman yun. Maghahanap yun ng nearest script. Yun lang. Bayaran mo na siya. Yayaman ka na. Yun na yung magpo-farm. Relax nga yun sa Dota. Si Princess nagtigil mag-Dota simula na nung di na kami naglalabas-labas. Yung medyo nagpo-focus na kami sa work. Ganun. Minsan nakakamiss na nga yung mga yung panahon ng computer shop days. Yung amoy. Oo, yung amoy na ng headset. yung amoy suka yung parang ayoko mag-headset nun eh. Si Princess nagsuot. Pag alis namin sabi niya parang yung baho. Hindi yung buhok pala niya yun. Tapos amin yung sa headset. Galing pala sa headset. 8 hours kami naglaro nun. Ang asim nun. Oo. Ang asim nun kasi minsan di ko alam sa mga computer shop hindi nila mini-maintain. Mahirap kasi naman talaga linisin. Oo. Isa-sanitize mo yun eh. Kung leather sana yung headset, hindi foam. Mas madali. Mas bilis. Pero mahal yun. ang leather, ang taas na ng singil yun. Oo. Pero ngayon, konti na lang ata ang computer shop ngayon na active na ngayon sa mga gaming. Kasi Para nagsara kasi. daming nawala nung pandemic. Pero yung nilalaroan ko yung malapit sa gym, bukas pa rin sila. Pero yung kalahati, parang tutor center, nagtuturong English yung mga Chinese. Nag-adapt na talaga sila. Oo, maganda yun. Imbis na magsara ka, mag-adapt ka. Dun sa, kasi ang laki ng naging impact ng mobile gaming Mobile Legends. Grabe. Laki ng impact. Yun nga lang, lagi silang may kaso, di ba? League of Legends. Yan. Sinusu sila. Ginagaya nila. Pero sa personal, nag-enjoy naman ako ng ML kasi mas madali kasi siya. Kaya adapt. Yung laro simple. pasok ka lang doon, pindot ka, wala kang iisipin na mechanics. League Wild Rift ay kung hindi mo alam yung laro, malito diba? ka talaga kasi alos anong tawag niyan? Karamihan ng items sa League ay puro active items kumpara pipindutin mo pa compared sa maliit sa yun, ML. diba? Sa ML may passive na halos lahat passive. Passive din. Passive skills. Sa amin kailan ba ako nag-start mag-Dota? 2004? Sobrang natatawa nga ako sabi ko kalahati ng buhay ko nagdo-Dota ako. Ang una kong trinay si Bane Elemental. Alam mo yung tissue paper, yung recipe lang. Yun lang binibili namin. Tapos nag-e-enjoy kami, gano'n. Pero nung tumatagal, yung mga kaklase ko, nag-aakita na ng pusta. Gano'n, nag-aaral na talaga kami. Gano'n, ganito, ganyan. Pero ako hindi ako nakikipagpusta. Naglalaro lang talaga, nag-e-enjoy ako. Kaya manalo matalo, okay lang sa akin. Gano'n. Nung pagtagal, maski after pag-release ng Dota 2, naglalaro pa rin kami. Ang saya kaya nung parang kasama yung mga friends mo since elementary, nag-college, yung iba nagkaanak na, nagdo-Dota pa rin. Parang yun yung banding, yung gaming talaga. Pero sa ganda ng Dota ngayon, mahirap ko to kasi mahirap na ngayon pumasok sa Dota kung hindi mo na-experience ang Dota 1. Ang laking impact ng Dota 1 sa paglaro ng Dota 2 kasi nag-try ako ng Dota 2 kasi naglaro ako ng Dota 1. Ang una kong ginamit si Draw Ranger kasi syempre beginner din. Sunod doon nag-aral na ako ng yung may hotkeys na. Yung easy press na sila. Pinag-aralan ko si Vengeful Spirit na yung support yun, swap stun sa tower. Ayan. Sunod noon, I think mas naging komportable ako sa Dota nung ginamit ko si Terrorblade na. Medyo mahirap siya kasi pero nag-enjoy ako sa kanya kasi pwede kang maging magandang kakampi, pwede ka rin maging mambuisit na kakampi. Yung Sander sa may buhay. yung mamamatay ka na, yung kakampi mo puno ang buhay, papalit mo lang. Actually, pwede mong gamitin sa kalaban. Diba? Pwede gamitin sa kalaban pero minsan sa parang idol sa Dota 1, gagawin mo, pumunta kang farmlands. Babain mo masyado yung buhay mo. Tapos maglo-lotars ka. Lotars pa ang tawag dahil. Lotars pa. Nag-i-injury. Tapos, Sander, sabay dagon. Yun, patay na yung kalaban. Yun lang sa Dota 1, di ba? Ganun ang meta. Ayun, technical lang masyadong Dota 2. Ang komplikado ni Terrorblade sa Dota 2. Sa Dota 2 binitawan ko yung sa Dota 2. Ang hirap na kargahin. Ay para sa iyo, sino yung favorite team mo sa Dota? Kumbaga. Hindi ako familiar sa team pero kung asan kung yung team na meron si Dendi tapos si Ana, yun lang na dalawa. Yun lang yung inaabangan ko. Kung anong team sila mapunta, yun lang ang sinusubaybayan ko lagi kung sa Stoic na mga players, yung dalawa si Ana ang top na representation ng Stoic na player. Hindi sana sila mananalo nung sa OG nung 2018. Kung hindi niya, di ba si Phantom Lancer gamit niya?
pag di niya binenta tong gamit, katabi niya mismo yung secret shop. Pag di niya binenta, wala siyang buyback. Nangyayari yung bakbakan, binenta niya bigla yung mga gamit. Tapos yung naka-buyback siya. Grabe, yung istorya nung OG nung 2018, grabe inspiring. Oh, yun. ngayon, akala ko nag-retire si Ana, tapos laking gulat ko. balik siya. Recent Saan announcement. siya sa Ano siya? Liquid? Ay, hindi. Hindi siya Ibang Liquid. Ibang team eh. Oo, parang nag-substitute sila ni yung isa niya dating teammate, kalimutan ko yung pangalan. Magaling din yun eh. Mga Chinese kasama niya ngayon Oo, eh. Yung nakalaban niya Oh, sa finals. yung mga tinalo nila naging kaya nga maraming nag-aabang sa team na yun kasi Oo, powerhouse yun. halos lahat Powerhouse. galing talaga eh. Pero ngayon, ang Dota ay kumukonti na rin ang player, ay kumukonti na rin ang watch. Oo, ang mga mas nanonood. mataas daw ang panood sa LoL. Pero yung TI, yung grand prize, grabe. Ayo, Every hindi pa year rin nawawala. tumataas. Kasi ang mga Yung Battle Pass, no? Ang Battle Pass naman kasi sa Dota, sus ko naman. Kumpara mo sa Mobile Legends na 500 lang monthly. Oo. Tapos- Sa League of Legends, almost the same. Dota, 70,000. Oo, yung 50,000. Prince of Dubai ba yan? Basta Arab country. Tsaka may pinakamataas na Battle Pass. Lahat na binibili. Tapos every year, tinataasan niya yung huling hulog niya. Ganun. Sobrang yaman. Kaya ang laki ng ang laki ng Grand ang price prize, po no? lagi ng TI. Nung nanalo nga yung TNC, na mababa yung placement nila, pero ilang million yun, 30 million pesos, ganun. Mas kitaan sila. Pero nagulat nga ako nung recently in-announce na magkakaroon daw ng mobile game ang Dota. Parang imposible. Sabi ko, paano nila gagawin yun? Na hindi mawawala yung Si Invoker. Oo, kasi ang Dota, pwede pang PC lang kasi siya kasi complicated ng mechanics, no? Ang mechanics, Mechanics pa lang, eh. items, yung courier, at least sa League of Legends, uwi ka. yun Makakabili ka na. Sa Dota, may pet ka pang bibilihin. Oo, tapos yung may mga phases dun eh. Laning phase, yung farm phase, ganyan. Yung last hit pa, yung Oo, blocking. yan. Paano ka maglalast hit sa Ang hirap. mobile, di ba? Sa Mobile Legends, at least hindi ka na mag-iisip ng ganun eh. Babayaan mo lang yung character mo eh. Pero may dati nung bago ako sa Mobile Legends, akala ko maganda ang last hit. Kasi talaga pinapractice ko yung... Kaya na bad trip ako. Sabi ko, ba't walang deny? Di ako pwede mag-deny ng trips. Bawal pala yun. Sa Dota lang pwede. Dota lang meron. talaga. Sa Dota LoL, lang. wala rin eh. Sabi ko nga nung nag-try ako mag-LoL siguro mga 1 month. Sabi ko, ba't walang deny? Wala talaga. Pagalingan lang kayo mag-last hit. More on sila eh, fighting. Oo. Sa Dota talagang lahat farming. Kaya usually mas matagal talaga sa ano eh. Dota, inaabot akong 2 hours dati yung isang game. Masakit na sa kamay. Ganun. Lalo na pag nag-late game. Kasi ang late game, halos walang katapusan ng laban yan eh. Oo, minsan napapasuko ko. Oo. Sige na, talo nyo na yan. Pero sinabi mo kanina, 'di ba, mas priority mo yung mag-streamer. Pero aside sa streamer, may iba ka pa bang nakikita ang line of profession na sa tingin mo mas mag-e-enjoy ka lalo? Sa akin, kung walang lisensya, sa gym yung pagtuturo. Medyo malalim yung kaalaman ko dun eh. Pero dirty bulking kasi ang ginagawa ko ngayon, kaya talagang taba-taba kami, ganun. Pero gusto ko sa gym magturo yung minsan may mga nagtatanong, tuturo ko yung form, yung repetitions, kung pyramid set ba yung gagawin mo, ganito, ganyan. Nasasagot ko naman. Yung mga naglalaban din dun sa gym, ginigym ako kasi may mga lumalaban ng bodybuilding, yung classic tsaka yung physique. Pag physique, more on upper body, yung legs mo kahit konti lang din. Parang Johnny Bravo. Tapos pag classic, full body talaga, yung naka-brief lang kayo sa stage, yun yung may-ari, yun ang nilalabanan. Pagdating ba sa workout, ano yung mga pwede mong tips? Kasi ako recently ay nagwo-workout ako few months na rin ata. More on ang target ko is magpalaki ng braso, forearms, and mabawasan ang laman sa tiyan. So ano ang magandang exercises na pwede na? I think ang equipment ko lang sa bahay is may barbell ako, may dumbbell ako. Kasi alam mo yun, yung convertible na, dumbbell na barbell na meron ako. Yun, mostly push-ups, diamond and wide push-ups, yun ang ginagawa ko. So calisthenics. Oo. Ano ba ang pwede ko pang ma-add sa routine ko? And paano ba? Kailangan ba araw-araw ako mag-workout or every other day?
or every 2 days? Ano ang pinaka-best sa ganun? Mostly kapag beginner ka pa lang or nag-try ka na dati. Okay na ako. Nag-try ka na dati, no? Ano yan, kumbaga sabi ni Jeff Nippard, body recomposition, ganun. Ang itry mo is yung push-pull legs na method. Kuwari, day 1, push workouts, more on tricep ang ma-workout mo dyan, shoulder, tsaka yung chest mo. Next day, sabi natin, pull workouts. More on, yung literal na word, pull. Pag umihila ka kasi, ang gumagana sa'yo, bicep, yung latissimus dorsi, rhomboids, trapezius, yung back muscles. Tapos, yung legs nga, squats, deadlift kasi parang pull workout siya. Pero kapag RDL, yung regular deadlift ang ginagawa mo, ang target niya yung hamstrings tsaka yung puwet mo, lalaki ganun. Tapos sa reps na repetitions, sabihin natin, may sinasabi ako sa mga tinuturuan ko dati, quality over quantity. Yung isa kasi nagbubuhat, payat na siya. Gusto niya lumaki muscle niya. Ang ginagawa niya, 20 repetitions. Ganun. Sabi ko, mababurn yung muscle mo. Wala kang fats for energy. Energy kasi mostly ang fats, di ba? Kaya na-store sa tiyan. Sa lalaki kasi sa tiyan napupunta yan, tsaka sa may love handle. Sa babae, mostly sa breast, sa puwet nila, doon na napupunta. Kaya medyo hindi sila tumataba agad, di ba? Sa lalaki talaga, sa tiyan. Sabi ko sa kanya, gawin mo to, una, 3 reps lang gawin mo. Hanapin mo yung 70% ng weight na kaya mo, tas 5 by 5 gawin. Magpalakas ka, tas kain ka ng kain. Kasi ang sekreto sa gym, hindi sinasabi ng mga influencer, di ba? Nakakita mo, pag nag-workout, yung no pain, no gain. Ang totoo talaga, idol, 70% diet, kung ano yung kinakain mo. More on protein, kung ano yung target mo. Protein, carbs, fats, yung mga macronutrients. Siyempre, yung micro din, kailangan mo yung vitamin A, yung ganyan, para masustain yung health mo. Yun eh. Ang 70% diet, 30% lang yung workout. Tapos, di mo araw-araw gagawin yung gusto mo maglaki chest mo. Araw-araw ka mag-chest, ganito, ganyan. Yung isa nga sa inaaral lang ko dati, yung bro split. Yung mga ginagawa na nila Arnold. Ngayon, chest day tayo. Bukas, shoulder lang. Sunod na arawan. Paano kung nagwo-work ka? Mostly nagwo-work, tsaka mga estudyante gusto gumanda katawan, di ba? Mas advisable yung push-pull legs kasi mawo-workout mo yung target mo. Lahat sa push day, makaka-chest ka, makaka-shoulder ka, makaka-tricep ka, di ba? Okay na yun para sa linggo mong yun. Sunod na araw, pwede ka ulit mag-workout, di ka magre-rest day. Back naman yung titirahin mo. Sunod, legs. Tapos, repeat mo yung process kung ayaw mo mag-day off. Yun. Yung muscle kasi, parang tayo, nababurnout din. Napapagod din yan. Yun. Pero totoo ba yung sinasabi ng mga iba when it comes to workout na you do it until failure? Kasi may mga sinasabi na dapat yung bumibigay ka na nangangatob ka na para mas ma-develop ka. Ang hinahanap mo nun, injury. Ang ma-advise ko lang, kung hypertrophy, yung pagpalaki ng muscle, hanapin mo yung sweet spot. Kung una mong buhat is 15 repetitions, sunod mong buhat, sunod mong set, 10 reps. Pero, dadagdag ka ng weights. Ang tawag doon, pyramid set. Tumataas yung weight, bumababa yung repetitions. Mararamdaman mo din yun yung... Kasi sa una, yung lactic acid buildup, yung nararamdaman mong ngalay, lactic acid yun. Pag nagtagal, masasanay ka naman, malalaman mo na yung sweet spot mo. Ganun. Tapos yung sinasabi mo kanina, idol, yung sa fat, sa chan. Hindi totoo yung parang babalutin mo yung chan mo. Yung pa kasi naglalagay cling wrap. Ang ginagawa kasi ng katawan ng tao, nandyan ngayon sa chan kasi yan yung mostly ini-store niya yung fat para protektuhan yung internal organs mo sa lamig or kung ano man ang meron sa labas. Yan yung huling part ng katawan na kukuha ng fats. Talagang kunwari, magpapalaki ka. Lalaki rin ng konti yun dyan, ganito, ganyan. Pero depende pa rin sa dinadiet mo. Kung more on protein ka, di syempre, yung muscle mass mo mag-i-increase, yung fats mo magaan. Ang pinaka-misconception kasi dito sa lahat ng nag-gyman ko, ay, yung taba mo, magiging muscle. Which is magkaiba yun. Kunwari, na sa ibabaw yung fats, sa ilalim yung muscle. Pag nawala yung fats mo, kung dati lang yung kinakain mo, yung muscle mo, yun, kung maliit, yun pa rin. Kaya ang gagawin mo, tataasan mo yung intake mo ng protein, less yung fats.
As yun, pwede mo naman ma-achieve yung gusto mong physique. Ang misconception kasi, yung shredded look, alam mo yung mga... Oo naman. Sabi nila healthy yun, pero hindi talaga. Yung pinanood ko ang... Sino ba to? Boksingero siya, tapos parang siya yung topic ng dalawang scientists. Huberman yata yun na channel. Sabi niya, ito ang pinakamagandang physique. Tapos pagtingin ko, laki ng tiyan. Tapos ganito. Healthy daw pala yun. Yung parang, yung misconception nga, dapat chiseled ka. Yung parang Greek god yung katawan mo. Pato talaga. Oo, hindi mo alam yung kidney niya, nag-fail na kasi kaka-intake ng supplements, steroids, ganyan. Yun, steroids, medyo ano rin yun dito sa problema rin yun. Meron din dito pala? Buti nga dun sa gym namin, talagang pag may nagsabing about the steroids, talagang nagagalit sila kasi more natural sila. Sila sir, grabe kumain ng chicken, 1.5 kilos a day. Chicken breast, tapos steamed lang. Tapos pag maglalaban na sila, para lumabas yung chiseled look nga, nag-aano sila, diuretics, yung coffee, hindi sila magtutubig, tapos di-dehydrate nila sarili nila. Tapos, before ng laban, magte-take silang salt tsaka sugar. Para may lakas na sila, electrolytes, ganun. Tapos, grabe naman talaga yung effect. Pero sabi nila, parang hindi nga healthy. Hindi healthy. Kasi ang ganda mo tingnan, hindi ka healthy. Kasi ang plano ko, ang naging routine ko kasi sa workout, kasi hindi ako napunta ng gym, so parang nag-research ako ano yung pwede. Ang meron ako is dumbbells, may mat ako for push-ups, then nag-search ako ng mga workouts. Oo, so anong klase yung tinuturo sa workouts? bale, ang ginawa ko muna, sinanay ko ulit yung katawan ko. So tama yun, nag-push up ako ng ginaya ko yung workout ni Saitama. Uy, tayo may workout kang ganun yung Singaporean. Yun ang ginagawa niya. 100 push-ups. Di ko kaya yung 100 sit-ups, pero mas prioritize ko kasi yung push-ups kasi during the push-ups, pag nangangalay na ako ng konti, pahinga, parang squats naman. ang pahinga ko, ipaplank ko yung sarili ko. Para yun na yung pambawi ko sa sit-ups. Oo, para kahit di ako mag-sit-ups. Ay, ang itry mo, imbis na... Kasi yung kay Saitama, unhealthy rin yun. Unhealthy yun. Yung joints mo magsasuffer. Magsasuffer yung joints mo dun. Kumbaga, nagkikiskisan yung shoulder joint. Ano ba yun? Ball and socket joint mo, magkikiskisan. Ganun. Parang yung quantity, wag mo nang isipin, yung quality lang. Nakita mo yung mga trabahador? Di ba yung shoulder nila, sobrang lalaki. Hindi naman lagi sila nagbubuhat, di ba? Minsan, isang oras lang. Tapos mamayang hapon, isang oras lang. Sabi dun sa Mind Pump show ba yun? Sa YouTube din. Ang sabi niya, tingnan mo yung kamay ng tubero, sobrang laki. Pero hindi naman siya laging, yung parang buong araw nag-workout. Minsan-minsan lang. Nag-a-adapt yung katawan mo. Ang gawin mo, idol, kung magpo-push-ups kang 100 a day, sabihin natin, pag-gising mo, 15. May natitira ka pang 85. After 2 hours, 25. Tapos, after mo magkain ng tanghali, sabi natin, pahinga kang konti, syempre, busog 25. May natitira kang 10. Yung 10 mo bago matulog. Tama ba? 100. Usually. Kasi yun, ang iniisip ko, yung sa working schedule kasi, di ba? 8 to 5 ako sa... Ayaw nga pala, no? Oo, paano ang mga ganong flexibility? Kasi hindi naman talaga practical ang 100 na isang pasada. Ang ginagawa ko, putol-putol. Ang ginagawa ko, 10, pero yung 10 na yun, mabagal. Tapos naka-form talaga na yung ang mangyayari dun kapag mabagal na repetitions, ang lalakas sa'yo yung joints mo, hindi yung mostly hindi sa growth. Parang sinasanay mo yung mga ligaments mo pero lalakas ka talaga dun. Baka maging Saitama. Ganun ang kasi ang mindset ko, sinasanay ko yung katawan ko para pag nag-intense ako ng hindi na ako makakaramdam ng sakit. Yung sakit. Tapos ang ginawa ko din for biceps naman, yung basic bicep curls, yung spread sa shoulders, tapos meron akong nakita ako hindi nga sa TikTok, sa Facebook lang na tip na rep for biceps na hindi naman daw pwede lang na full bicep extension. Merong half, 7 half. Ay, ano yan lumang workout yung may tawag 21s. Yung 777. Yung 777. Una full, kalahati sa taas, tapos yung sunod kalahati sa baba. Tapos saka magpo-full. Ano siya? Para sa akin, semi-effective. Kasi sa tingin ko yung may muscles kasi dalawang klase. Fast twitch, saka slow twitch. Nalimutan kung ano yung
slow twitch saka fast twitch yung definition eh. Basta yung isa for strength, kumbaga may itutulak ang dahan-dahan. Yung isa naman for endurance. Ang alam ko eh sa shoulder, kung sabihin natin itong side delt, hindi siya malalaki kapag yung 5 reps ka lang, ganito ganyan. Ano ba to? Yung trinay ko ngayon sa gym, 20 reps, pero magaan siya. Pero at mararamdaman mo yung kumbaga yung burn, yung blood magpupunta doon. Ano siya, mas effective, mas nag-grow yung shoulder ko doon. Dun sa yung, basta dalimin mo lang talaga yung alam mo dun sa muscle group. Sa bicep rin yata, more on high reps siya eh, para lumaki. Yung tricep, yung diamond push-up, yun maganda yun. Diamond push-up, yun ang inaano. 4x8. Tama ba? 8x4 pala. Oo, 8 8x4. repetitions tapos 4 sets. 4 sets. Yun, lalakas ka doon masyado. At least okay na rin siya. Kasi so far, tinignan ko naman ang sarili ko, nagkaka-progress. Yun, diba? May progress naman. May progress. Oo, sabi ko, effective naman pala. Pero sabi ko, I think may pwede pa akong magawa kasi ang challenge ko kasi ay wala akong natawag nito, hindi ko pa kaya mag-increase ng weight ng dumbbell. So it's either more repetitions or talagang pag body workout ako, mas nagtataas na lang ng repetitions. Oo. Iba ang magiging effect pa rin yun sa'yo. Kasi kung gusto mo talaga mag-build ng muscle, ang mangyayari niyan sa'yo, idol, yung parang marathon man ng katawan, yung liliit pero for endurance, maraming repetitions magagawa mo kasi magaan yung yung katawan. Ang gawin mo, kung nagagaan ng sa push-ups ng 10 pero gusto mong lumaki, lagay kang bag tapos may libro, di ba? Yun ang ginagawa parang pyramid set na yun. Yun ang ginagawa ko. Kasi ang goal ko lang naman sa katawan ko ay hindi naman yung maging Saitama level of yung physique niya. Kasi yung ganun lang na korte na pag tumayo ka ay may dating kasi yung parang kasi teacher ako, so parang para ma-intimidate yung mga pasabay. Parang may presensya ka, yun din ang objective ko, may presensya ko na kahit wala akong abs or wala naman akong pake dyan sa abs na yan. Hindi naman yan kita eh. Yung naka-t-shirt ka alangan butasan mo pa yung t-shirt. nakaka-proud pala minsan na nagsusuot ka ng t-shirt tapos na-feel mo fit sa'yo. Tapos nakikita mo bumabakat na yung braso mo. Sabi ko, nakakaano pala. Hindi naman sa nagpapa-vain, pero yung confidence mo kasi, yung parang self-worth mo para sa'yo. Ang sarap sa feeling. Lalo na yung posture. Kasi may isa akong damit kasi dinala dito nung lumipat ako. Nung di ako nag-workout, I feel uncomfortable isuot yung t-shirt na yun. Oo. Pero nung pakita ko sa'yo after ng episode natin. Pero nung nag-workout na talaga ako, nung sinuot ko yung damit, sabi ko, sarap sa feeling. Sabi ko, ganda. Parang hindi lang minsan kasi sasabihin nila mayabang ka kasi nag-gym ka ganyan. Pero yun nga yung cure of parang sabihin natin mga ka-gym ko mga depressed din yan. Pero pag nag-gym sila, nire-release na yung kumbaga yung sadness nila, yung galit nila. Ito nga last week, idol, may na-experience. Okay lang ba magsabi nung siya, depressed siya. Nagpo-post siya ng kung ano sa Facebook. Hindi ko naman siya totally ka-close. Pero dun sa school ko, nung elementary, nakikita ko siya lagi. Hanggang ngayon naman nakikita ko siya. Kung anong pinopost niya, parang gusto niya mag-end, mag-ganito, ganyan. Sabi ko, nakita ko siya dun sa may computeran, dun sa may labas ng gym. Sabi ko, nakita kita dun, idol, sa sa may labas ng malapit lang naman dun yung gym. Laro tayo minsan, gano'n. Parang wala yung stress. Ngayon, hindi ko pa siya nakakontak. Pero nakikita ko na nagpo-posting naman siya. Medyo positive na. Kasi yung gym, hindi lang siya more on, ang gym talaga, hindi siya para sa yung chisel body, ganito, ganyan. For health talaga. Health reasons. Tsaka sports, kasi hindi ka naman pwede para sports ng hindi, kunwari, sa basketball, kailangan mo malakas tuhod mo. Mapaprone ka sa injury. Parang health benefits lang talaga. Hindi yung, kumbaga, side effect na lang yung physical benefits. Isa nga sa naging inspiration ko sa ganun. For sure, familiar kasi PewDiePie. Yan. Diba? Uy, galit yun sa mga nag-steroids na artista. Ayaw nun. Clean all out niya nga yung industriya nun. Pero napanood ko yun. Ang nagustuhan ko kasi kay PewDiePie, talagang
kahit sabi niya, ano yung tumatak sa akin na sinabi niya, hindi naman daw kailangan na 3 hours, 2 hours ka mag-workout as long as yung kaya ng katawan mo, comfortable ka, then you experience growth, okay na yun. Oo. Nung nakita ko yun, sabi ko, sige, trinay ko nun. Enjoy, diba? Simula ko nun, dati 5 hindi ko kaya. 10 hindi ko kaya. Pero ngayon, okay na pati yung sa workout ko. Kasi, ang problema ko pala, galit ako sa pagbibilang. Oo, yun. Ang Sa minds- gym, minsan idol, ang trinay ko yun, pag nagbibilang 1, 2. Pag nasa 12 ka 7? na, o kaya yung high number na sa'yo, napapagod ka psychologically, di ba? Oh, yun nga, kaya ang ginawa akong technique sa pagbibilang para ma-monitor ko din yung progress ko. Bawa, ang reps ko is 10. Pabalik. Ang ginagawa ko, hindi siya pabalik actually. May nabasa ako doon na suggestion, no? So, trinay ko, bale, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Para 10 pa din. Oo, 10 pa rin siya. Tapos ang bilang mo, maliit lang. Chunking, Oo. gano'n sinachunks. Nung trinay ko siya, sabi ko, Mas effective. oo, kaya ko maka 20 ng dire-diretso. Hindi kasi Puro pre-practice. low numbers eh. di ba? Oo, pre-practice ko siya na 1 to 20, yung 1 to 20 na bilang. 15 pa lang, bumibigay na ako. Pero nung trinay ko yung ganung bracketing na Number. counting, sabi ko, mag-20 na, okay pala ako. So, ganun pala, may techniques din pala sa ganun, mapa-counting. So, sabi ko, natuwa naman ako sa ganun. Pero, yun nga, na-open ko si PewDiePie kasi actually planning ko gumawa ng episode na tungkol lang sa kanya. Oo, Pero, hapyaw lang, na-enjoy ko yung evolution niya kasi. Oo, actually idol na nung ano ba to? Nagsisimula pa lang siya. Sabi niya, pag umaga nagtitinda siya ng hotdogs, Oo, di ba? yun, oo. Pag gabi, doon siya nag-stream. Tapos nakita ko yung streaming setup niya. Horror games talaga siya bumenta yung reaction niya. Yung sumisigaw talaga nagugulat siya eh. Oo. Tapos nagulat nga ako, hindi pala siya Amerikano, ganun. Hindi, Iba pala ang lahi niya. Swedish. Pero eventually ngayon, kung makikita mo si PewDiePie, kung yung transition niya parang Ibang-iba. parang nag-evolve, makikita mo yung evolution ng maturity ng isang tao eh. 'Di ba? Yung naging super hyper siya para ma-impress yung lahat, tapos unti-unti naging Kalma, naging ganun. mellow, naging stoic na na, tapos yun na. Naging chill na lang talaga siya. Nasa Japan siya, di ba? Nasa Japan na sila. 30 years old na. 30 years old pa lang siya eh. Tanda lang ng konti sa atin. Oo, konti lang ang agwat. 4 years agwat sa akin. Tapos 1 year. So parang, basta ang ganda. Ang ganda ang pag-aralan ng journey niya ni Oo, PewDiePie. kasi yun yung candid, kumbaga, hindi pinefake. Yung totoong nangyayari, yun yung pinapakita niya. Nung pinakita niya na yung sarili niya, talagang mas na-appreciate ko yung content niya. Dati hindi ko siya pinanood nung nagsisisigaw-sigaw siya eh. Oo, hindi pa. Oo, pero yung pinsan dati ng ex ko, kaya ako na-discover si PewDiePie dahil doon kasi yung sumisigaw siya. Sabi ko, hindi, not for me. Pero na-discover ko siya nung nagsisimula na siya nung Pew News. Oo. Ayan. Tapos pinanood ko siya. Tapos nagkwento na siya ng book reviews, ng philosophy, ng Ayos, Aristotle. no? Sabi ko, ayos ah. Tapos yun sinubaybayan ko siya until now. Basta ang ganda. Parang magde-dedicate ako ng Episode para para sa kanya. PewDiePie na. Kasi laking tulong nun yung lessons niya sa working out. In-apply ko talaga. Nagbabasa na ako. Basic workouts. Mas I feel okay despite sa Kasi sa totoo lang naman talaga, basics lang eh. Talaga. basics. Kasi mga idol sa basketball, si Kobe, maganda yung work ethic niya. Pero hindi niya iniisip yung magiging injury prone siya doon sa long hours of work niya. Ang pinaka-fundamental nga sa basketball, ang tawag nga sa actually, si Mr. Fundamental, di ba? Si Tim Duncan. Yung tinuturo sa pag basketball, yun lang ginagawa niya. Pero alam mo yung championship rings niya, 5. Simple lang talaga. Usually pag nakuha mo talaga yung basics, yun na yun eh. Ang iba, simplicity is ini-skip yung basics para matutunan yung advance. Pero eventually ang lahat ng advanced skills ay variation lang naman ng basics eh. Parang ganun lang kumbaga, naglagay ka ng spice. Oo. Tapos, so far, yun lang naman pagdating sa working out kasi ang ganda kasi pag-usapan ng working malalim, out sobrang lalim. na hindi nagmumukhang vain ang topic kasi may mga nagsasabi na ay nag-uusap ng katawan, ay mga babae yan, ay mga ano. It's like, no, gusto ko lang magpaganda ng katawan and anong tawag niyan? Ang self-checking ko kasi ginagawa ko
every 2 weeks. Hindi ako nag-check daily. Kasi, wala ka naman makikita pag wala daily. yun eh. Kasi muscle growth, hindi pa nga muscle growth. Muscle tear and repair is for 2 days. Oo. Micro pa yun. Hindi mo yung makikita. Pero legit ba yung sinasabi na para daw mas humubog ang katawan mo ay mas kumain ka lang ng itlog? Mostly itlog? Pure protein yun eh. May protein din actually yung yung egg yolk. Kaso nga yung cholesterol medyo mataas. Kung isipin mo yung lifestyle mo nun, sabihin mo, mahilig kang kumain ng mga cholesterol, tapos kadagdagan mo pa. Delikado. Ang ginagawa ng mga pinapanood ko, isang whole egg, then meron sila yung carton box ng egg whites. Wala yata nandito. Wala na. Hindi na uso dito. Maghihiwalay ka pa. yung parang juice na egg whites lang. Egg whites lang. Hindi yun uso dito. Pero kung gusto mo idol, matuto talaga nung more on science sa pagbubuhat. Tapos simple lang. Si Bioneer ang pangalan niya. Sige, sa YouTube lang. I-check ko siya. Tapos, yung isang topic niya kahapon ni-release niya about sa joy of lifting. Sabi niya yung iba parang ang sama ng mukha kapag nagbubuhat, ganito ganyan, pinapahirapan yung sarili. Dapat nag-enjoy ka yung parang hobby mo yun, hindi mo naman profession. Parang dapat mag-enjoy ka. Enjoyin mo yung ganun. Kasi iniisip ko dun sa foods ay yung budget din sa foods eh. I think magastos ang pasok lang talaga sa dietary plan ko is itlog. Usually ilan bang itlog sa isang araw ang ideal when working out para mas humubog ang katawan? Nung nag-clean bulking ako, ngayon dirty bulking ako eh. Kahit ano kinakain ko. Kaya lumalaki tiyan ko. Yung nag-clean bulking ako, siguro 8 itlog. Mahal ng itlog ngayon. Mahal ng itlog ngayon. So, pero chicken breast, medyo okay pa yun. Mahal na rin. Mahal na rin ba? Ay, sabagay, sabi nung auntie ko kanina, 270 na. Mahal na rin. So, I think ang pinaka-best talaga is itlog. So, hindi, kumbaga ngayon, isipin mong mahal lahat ng ganito ganyan. Kung mag-high reps kang buhat talaga, walang mabibuild na muscle. I-try mo idol yung for strength training lang. Yung low reps, tapos sobrang bibigat ng bubuhatin mo. Siguro ilang libro lalagay mo sa likod mo. Oo. Magpo-push up ka, diba? Pero ito-try ko sa kasi dito may sa school kasi pinapasukan ko may gym siya. Pero yung dumbbells kasi doon, mabibigat. Ang bibigat. Yung ang nakakabuhat lang talaga yung si Sir Bem. Oo, yan. Si Sir Bem, kasabay ko yun sa gym. Lakas talaga yun. Talagang ang halimaw. Oo, sabi ko, kaya ko ba to? At least yung barbells nila, okay naman. Adjustable naman yan. Oo, adjustable naman yung barbells. Yung dumbbells talaga, na-negotiable ang... yun ang practice mo yung free weights, compound. Yung compound movements, siya, yung push-up, two or more joints, yun na yun, compound. Kapag isolation, single joint movement, yung bicep, di ba ginagalaw mo yung elbow mo lang. Single joint movement. More on compound ka muna, idol, para lumakas ka talaga. Kasi ang inisip ko ay, since kung hindi ko pa kaya yung ganun, inisip ko is master ko lang yung pull-up and yung dips. Kasi yun, usually ang lakas na nun. May rin yun, tama yun sa chest konti yung dips. Ang laki na ng tama ng dips kasi pero ang hirap din ang hirap ng dips. Masakit pati yung elevated ka talaga sa lupa na dips talaga. Ibubuhat mo yung sarili. Oo. Pero may napanood akong variation. May napanood akong variation na pag beginner daw, ay hindi mo naman kailangan pilitin na magkaroon ka ng rep specialist din sa pull up. Ang pwede mong gawin daw ay half rep lang, half rep. Oo, parang ipoposition mo yung pinaka mataas na point, then mabagal ka lang yung pababa ka na. Tatalon ka, tapos dahan-dahan. Oo, dahan-dahan. Co-eccentric movement. Yung parang gravity. Kinokontra mo yung gravity para yung lumalakas yung resistensya mo para eventually kaya mo nang buhatin ang sarili mo. So yun ang target kong i-master dito sa gymnasium dito. Kasi once makuha mo daw yun, ay kaya mo na daw magbuhat ng mas mabibigat eventually. Oo, kasi ang advice lang naman huwag kang bubuhat ng times 2 ng bigat mo or di ba? Hindi nga times 2 yung actually weight mo lang. Huwag kang bubuhat daw. Pero kung yung goal mo, go for it. Basta safe lang. Ang challenge lang isa diet lang talaga ang kaaway natin dito. Mahal lahat mahal. Tapos lalo na pag may mga pakain, di ka makatanggi. Oo. Pero
mindset ko ngayon since nagpapaliit ako ng konti ng tiyan ay mostly half of everything na lang. Oh, Pero pwede rin. high protein. High protein, High tas protein. high fiber. Oo, high protein, high fiber pero low carbs na kasi Low carbs. Saka ang- fats, baba mo oo, rin. carbs na yung nakadali sa akin. Fats na yung nakadali sa akin. So, basta yun. And eventually, ano pa ba? Napadami tayo ng ano. Pero, nanonood ka ba ng anime? Mostly, hindi naman. Nung nag-work, medyo nag-wala-wala. Busy na rin. Busy na talaga eh. Ako, Nakakatulog na. Nakakanood na lang ako ata ng anime pag maganda. Maganda ang Ngayon, reviews. yung mga inaabangan. Demon Oo. Slayer. Ayan, Attack on ganyan. Titan. Pero yung ikaw na yung magse-search. Ay, nakakatama rin. Actually, yung Naruto nga, nung nagwakas yung Naruto, sabi ko, Yung Boruto, medyo wala. Hindi, nanonood na eh. yung tipong inaabangan ko lang naman yung Boruto pag nandun si Naruto. Oo, yun. Yun lang naman eh. Kasi siya yung habol mo. So far, ang ina-expect na lang ngayon ng tao is One Piece eh. Oo, yung film Red. Oo. Tsaka yung mag-end yun. Malapit na, within 5 years. Ata, this Tagal din, Oo, no? this 5 years, mag-end na daw ang Baka yung manga, 5 years. Tapos So yung manga 5 anime, yung manga 5 years. Yung anime, mga 20 years. Oo, double mo pa yan kasi final arc na ngayon ng manga eh. Tapos na yung Wano. Mauna pa ang ano talaga matapos. Mauna pa. Pero ang film Red, spoiler alert since napanood ko sa Facebook yung mga nag-spoil. Reviews, ganyan. Oo. Yung isang form ni Luffy sa film Red nandoon na hindi pa pinapakita sa anime pero sa manga pinakita na. Ano ba yun mga form? Yung nanonood ng One Piece. Yung parang Gear 5 yung pinaka-latest. Naririnig-rinig ko lang. Oo, parang ganun. Tapos nandun na siya sa film Red. So ibig sabihin, basta magulo. Kaya minsan ayoko ng, ano ba, may series, tapos gagawin mo ng movie na hindi Connected yung canon, timeline ganun. sa Oo. current anime. Parang ang hirap sabayan. Ayoko ng... Nung bata ka idol, anong anime yung mga napanood mo mostly? Actually, Naruto yun. Sinubaybayan ko Naruto dati. Hunter x Hunter. Pero Hunter x Hunter, na-appreciate ko siya college na. Nung nagtigil. Oo, nung nawala yung Hunter x Hunter para minaraton. Ma-appreciate mo talaga yung mga bagay pag wala na. Pag wala na eh. So far ngayon, ang ano pa bang ano pa bang animes yun? Gundam. Di ka Gundam nanonood. Seed ay yung pinakauna lang. Yung use. Gundam Seed. Oo, yung pinakauna kasi yun yung naaabutan ko lagi. Actually idol, parang multiverse yan. Yung Gundam. Oo, ang daming. Gundam. May Double Zero, may Wings, merong mobile suit na Yung pinakauna nila, UC. yung Universal Century. yun yung naabutan ko. Ang ano pa ba? Prince of Tennis yun. Yung si Ryoma Echizen. Oo, naglaro kami nainganyo ako maglaro ng badminton doon dahil kakapanood ko ng Prince of Tennis. Ay, malapit-lapit na ang badminton sa tennis. Actually, yung isa kong barkada talagang pre-practice maging kaliwete. Para doon. Oo, naging kaliwete siya eventually. Kasi anip siya. Marunong, bali naging ambidextrous na siya, kaliwete siya at kanan. Dahil Kasi hindi, ginaya. ba't niya nagagayon si Ryoma? Kasi hindi niya kaya backhand yata. Oo, di Kaya niya kaya- nililipat niya sa kabilang kamay, di ba? Tapos, isa pa namin pinaglaruan, iShield 21. Uy, Talagang ang ganda nun. bumili kami nung American football na Bola, 500 pesos din yun. Practice kami yung magbato, tapos yung tatakbo kami. Sakitan talaga kami niyan sa school. Actually sa amin din nung high school kami kasi inspiring yung kwento niya eh. Binubuli siya. Ano ko sa iyo sa akin, nung bata ako, talagang binubuli ako. Sobrang taba ako. Tapos nung nag-high school, na-realize ko nung second year, nung pumapayat ako, sobrang bilis ko palang tumakbo. Yun, tapos may sakto, iShield 21. Nagkuha akong t-shirt, drinowing ako nung Demon Devil Bats, may 21 sa likod. Tapos naghahabol ako. Enjoy, di ba? Enjoy yun. So, minsan talaga may mga bagay na Living the dream. Ganun. sarap talaga balikan ng kabataan. Oo. Nako, ba't pa nag-usap tayo? Ba't parang tanda na natin, no? Hindi pa tayo matanda. 20 plus pa lang. Oo, 20 plus pa lang. Wala pang 30. Pero 30 nga, bata pa nga actually ang 30 eh. Oo. Para dun sa Kuya ni Princess, parang yung maturity stage mga 40, ganyan, di ba? Oo. Lalaki, ulit talaga tayo nagmamature. Usually sa lalaki, ano ba? Ang lalaki kasi nagmamature depende sa sitwasyon na parang kinabibilangan nila eh. Mga bata tayo nakastuck sa matandang katawan. Ganun. Madali, hindi naman ata tayo magmumukhang sexist pag sinabi natin na most of the time mas nakaka-adapt ang lalaki sa emotions compared sa babae. Oo. Tama ba? Okay, so mga nakikinig, we're just sharing our experiences. Kung magano lang, yung insight namin. Insight namin. It does not reflect na sexist po kami ha. Disclaimer lang. Pero yun,
kasi minsan yun nga, pero ang challenge din naman sa lalaki ay yung pag-handle baga ng emotions ay hindi rin gaano pag naiipon. Hindi rin Sa gaano akin, magaling. sa work, nagkaroon ako ng instance ng outburst talaga. Yung barkada ko nandun, pinigilan ako kasi yung nanginginig na yung kamay ko sa galit ganun. Kasi gusto mo nang ilabas ang sunod nun violence na. Bakit? Ano bang naka-trigger sa'yo nun? Yung may isa kaming crew dun, hindi ko na pangalanan, pero babae. Yun nga yung ayaw makinig, ganito, ganyan. Tapos yung parang iismidaan ka pa, parang natigger yung inner lion mo. Yung parang gusto ko na yung mag-outburst ganyan. Nagpatawa yung kasama ko. Muna, mineral water. Yung mga joke-joke niya. So, at least Oo, makakontrol mo. Kasi, andyan yung mga kaibigan mo Kumbaga sa akin idol, para sa work, sabi ko nung galing ako dun sa isang work, tapos dito na ako sa Sangyup, di ba? Sabi ko, hindi na akong titiwala sa mga tao kasi nang babackstab pag binabarkada mo. Parang investment din ba? Maghanap ka ng good investment tas yung tingnan mo yung mga bad investment. Lalo na sa tao. Kasi usually, yun nga problem. Pero pag sa tao kasi, ang naging mindset ko niyan lately is that ang ginagawa ko, wala na ako. Hindi naman wala akong pake sa sinasabi ng iba. May pake pa rin ako, nakikinig pa rin ako. Pero eventually ay hindi mo naman kailangan patunayan ang sarili mo Either kung tama man ang sinasabi nila or hindi. At kahit anong gawin mong action, may masasabi at masasabi pa rin sila. So, hindi mo naman kontrolado yung iniisip bayaan mo na sila. Kaya ngayon, yun din sabi ng boss ko nung nakita niya nai-stress ako. Bayaan mo. Kita ko naman yung ginagawa mo. Oo, hindi naman talaga. Sabi niya may CCTV naman. Naman, di mo naman kontrolado yung mga bagay-bagay, kaya okay lang yan. And isa pa sa mga listeners natin, actually si Idol, si Mr. Marvin ay siya, unlike sa mga previous nating kinausap ay hindi siya yung hindi ka content creator as of now, di ba? Hindi pa kaya. So, pero if you want to ask for consultation, especially sa bodybuilding or mga basic lang, pero yun nga, nasabi na kanina na hindi siya licensed pero alam niya ang mga bagay-bagay. So if you want to have that kind of consultation, okay lang ba ilagay ko ang Facebook mo sa link? Okay lang. Okay, so you can consult with him regarding sa mga workout. Yung mga pinag-usapan namin kanina, so kung nabitin kayo doon, ano ang pwede nyo pang pero wag kayo masashock pag nakita nyo katawan ko, hindi ako hindi ako darak. Ay, hipokrito naman ito. Pero yung kay darak, grabe kasi naman talaga yan si PewDiePie yata or si sabi rin nilang sabi niya imposible daw ma-achieve yung imposible ganun. Pinapakita lang ni The Rock na sobra yung kinakain niya pero syempre ang tawag nila sa steroids sa Amerika gear. Gear. Kay Love Feed. Pero yung katawan ni PewDiePie okay na yan yung recent niyang tsaka natural maganda natural solid talaga and for pang long term talaga siya. Ang isipin mo kasi yung sino ba to? Si Eddie Hall, si Thor Bjornsson ba yun? Yung mga hindi yata powerlifter yun mga strongman. Kung ano-anong binubuhat nila, yung Thor Summer, yan ito. Magandang investment yun, idol, kasi yung mostly ang ginagawa nila is squats, deadlift, tsaka yung shoulder press. Pag tumanda ka, malakas yung hips tsaka shoulder mo, hindi ka makukuba. Ganon. Yun ang magandang investment. Pero yun, labas ng katawan mo, laki mo, taba. Alam mo ba ginagawa ko pag di ba sabi ko wala akong weights ginagawa ko yung empty jug ng tubig. Pinupuno ko yun, tapos parang dinedeadmanhang ko lang, pinubuhat ko lang hanggang sa yun, ang magain mo dun is farmer strength. Yung farmer strength, yung ginagawa ko parang 10 steps ako sa kwarto ng right hand, tapos lipa ulit, 10 steps ulit, hanggang sa alam mo yun, kasi after ko ng workout yung forearm mo masakit, diba? Tsaka practical yun, diba? Kunwari may bubuhatin ka para sa kasama mong grocery. Yun, diba? And eventually, effective talaga siya. Nagulat nga ako nung nagbuhat kami nun. Kasi kung may use pala, fairness naman, effective. Hindi katulad ng ibang workout na more on physical appearance. Yun. Hindi yung practical. Sa akin parang ang gusto ko is both physical and practical. Pwede ka magkuha ng middle ground. Lahat naman ng bagay may middle ground. Oo naman. Imposible. Parang sabi nga ni Thanos, parang all things are balanced as it should be. Pero yun lang naman. Doon lang ako nag-agree sa balanced part na yan. Hindi yung pero sa akin, pag nung nagmamature ako, parang inisip ko,
tama nga yung mga villains, no? May goal sila. Hindi tulad, ito yung mga idol, mapapansin yung mga heroes. Oo. Ang goal lang nila, to stop the villain. Di ba? Pero yung mga villain, ang goal nila, kasi nasaktan sila nitong ganito, ganyan. Ang gusto nila, si Thanos nga gusto niya ubusin yung kasi yung resources, di ba? Ano tawag nito kay Thanos kasi napaka-Machiavellian kasi yung kay Thanos na akala niya. Ang kay Machiavelli kasi, the more na tumataas ang population, nagde-decrease ang resources. Dati yun yung ginawa, yun yung theory na present niya nung 1980s ata 1970s. Pero hindi yun nangyari. Nung 1970s or 1990s, ang ginawa is dinoble yung resources, nag-invest sa farming, sa agriculture. So kahit tumaas yung population, okay, parang hindi magugutom ang mundo. So nawala si Machiavelli. Siguro yun yung ginamit nila kay Thanos kasi yung konsepto ni Thanos na ganun, napaka-Machiavellian talaga. Oo, pero ganun na ginawa nila, sabi daw, but si Thanos, di nilang doblein yung resources. Di ba may marami nag-theorize? Oo, may ganun. Nagsabi nga, parang sinabi dun sa The Eternals, deviant gene nga. Parang yung may mas yung nagpa-prosper yung evil thoughts kaysa dun sa good hindi, thoughts. parang hindi naisip yung ganung Mas inisip niya tama yung ginagawa. Pero so far sa lahat ng villains ata sa Marvel, ang nagustuhan ko na may point is si Killmonger. Yung kontrabida kasi yung prinsipyo kasi ni Killmonger yung gawing public ang Wakanda para mas matulungan yung mga black. Eventually, yun din yung ginawa ni T'Challa sa ending. Inopen niya yung mismong yung gustong gawin ni Killmonger. Yun din yung ginawa ni T'Challa nung ending. Sadyang pinalabas lang ng pelikula na masama lang yung methods ni Killmonger. Pero yung goal niya ay maganda talaga. Okay, ayun yung ginawa ni T'Challa. So doon nagtapos yung nung after ko panoorin sabi ko, same goals, different methods, di ba? Nanalo naman pala nanalo si Killmonger sa yun nga siya, Marvel, action, kailangan may conflict na gano'n. Kasi nung una, valid point yung racism ng Black American sa US. Bakit hindi humarang yung Wakanda? Yun yung slavery, di ba? Yun yung galit niya. So bakit hindi nag-share ng technology maprotektahan yung lahi nila? So may point. Even nga si T'Challa, nirecognition naisip niya, naisip may point niya. So yun yung sabi ko, one of the well-written characters. Pero yun, sadly pinatay si Killmonger and namatay naman din yung actor. Pero hindi plano i-recast. Pero hopefully i-recast nila. Hindi siya sa trailer, kung papansin nyo, parang babae daw. Si Shuri daw Pero mas better sana kung i-recast nila si T'Challa. Mas okay. Oo, di ba? Kasi parang pinatay mo behind the screen Oo. Ang pangit nung parang walang kasi ngayon yun nangyayari sa Marvel Kapasok sila ng pasok ng sobrang daming characters. Walang background. Oo. Kaya kailangan naman nila i-recast. Even T'Challa or even si Chadwick, mas magugustuhan niya ata na yung may ganun na magtuloy ng legacy. Kahit yung lang niya, di ba? Oo. Or kahit yung kasing galing niya rin mag-acting. Kasi pinalitan si The Hulk, di ba? Pinalitan. Yung ganun na recasting War Machine, ni-recast din. Maraming ni-recast na din. Ba't hindi i-recast si T'Challa dahil namatay ang actor? So, hindi naman ata yun. Pero syempre, nung time na yun, hindi naman ata maganda na pakamatay 1 week after. May recast na. Diba? So, dapat, okay na yung ganito, ilang years na rin So, it would 2020 pa. Kasi so far, humihina ngayon ng Marvel sa quality ng storytelling. Nagiging basura yung Thor, disappointing yung Doctor Strange. Sa Doctor Strange, medyo maganda yung concept pero maganda, yung mabaga. Ang pangit. And Super Spider-Man lang talaga yung No Way Home, maganda, yun diba? lang talaga, yun lang. Shang-Chi okay din, pero No Way Home mahirap talunin yung yung nagawa nung No Way Home. Parang Endgame ang style, diba? Grabe yung sigawan sa first time ko mapanood nung lumabas yung lumang Spider-Man. Si Tobey. Pero so far, ang favorite ko sa lahat si Andrew Siya yung talaga, kung pansinin mo ang pinaka-perfect na Peter Parker, Tobey. Pinaka-perfect na Spider-Man, Andrew talaga, Tom Holland. Middle. Almost middle. Pero Andrew talaga, ang galing, ang ganda ng yung galaw pa lang niya diba? Yung mannerism niya, yung yabang niya, pasok na pasok sa karakter. Yun nga yung natatandaan ko sa PS1 Yung galaw ni Spider-Man yung makulit. Yung Andrew Garfield. Kasi so far, pati sa villains ng Phase 4, ang pinakamaganda lang na naging villain
hindi pa part ng MCU, si Green Goblin lang talaga eh. Si Gore the God Butcher, nabasa ko yung comics noon. Underwhelming kung paano pinortray si Oo, Gore. dun nung kay Christian Bale. Magaling na artista, magaling si pero Christian yung... Bale, pero yung character ni Gore, bakit ganun lang? Ang dapat nga yung screen time niya mas mababa pa yata yung screen time ni Corgi. Oo. Dapat nga ang kwento ng Thor Ragnarok ay ng Thor Love and Thunder, ang journey ni nag-focus lang kay Gore na pinapatay lahat ng gods, then saka siya nakarating kay na Thor, tapos naglaban-laban, pero Tapos yung ending, ang corny nung ending, bakit ganun yung ending? Nakonsensya siya na ganun, tapos si Jane mamamatay talaga si Jane kasi dun sa comics sa comics namatay talaga siya, pero yung kay basta ang pangit ng ginawa nila kay... Tapos nandun pa si, pinakita agad si Eternity, di ba? Oo, nandun agad. Wala na, di ba? Ang random naman na... Living Tribunal yata. Ay, iba pa yung Living Tribunal. Living Tribunal, pahapyaw lang eh. Pero si Eternity, nung nakita ko si Eternity, bakit Kasi sila? apat sila, di ba? Eternity, basta apat yung apat. Pero may nakita akong so far, ang hopeful ako sa Phase 5 is nakita ko yung Si Doom. yung mga trailers or yung teaser ng mga description yung Ant-Man Quantumania na doon ipapakita yung evil version Ni Kang? na talagang intimidating talaga ang as per feedback sa community. Kasi si Kang na pinakita sa Loki. Yun yung pinakamabait. Yun? Yun yung pinakamabait. One Above All, siya yung pinakamabait. Okay. Oo. Kasi One Above All parang Ay sorry, the one who remains pala. The One Who Sorry. Remains. Si One Above All kasi parang sinasabi nila si si Stanley. Oo. Diba? Oo, yun ang. Kaya basta ang magiging challenge nila, basta intimidating talaga yung Kang na makakalaban ni Ant-Man Kasi- compared doon sa pinatay ni Sylvie. Oo, meron pa yung after nun, Secret Wars. Ang ganda Yun nun nga. sa comics. Sa comics, oo. May Battle World eh. Sige, paano mo gagawin yun sa Avengers level? Pero in fairness din naman, yung director ni Shang-Chi, which is kung papansinin mo yung action scenes ng Shang-Chi, Ang ganda baga? maganda. Parang Jackie Chan So style eh, kung diba? more on actions lagi yung kasi Secret Wars nga eh. So Oo. kung more on action scenes yun with different heroes, sana ma-handle ng maayos. Oo, hindi yung random lang. Oo, at half Pinoy siya eh. Oh? Half Pinoy yung director ng Shang-Chi. Shang-Chi? Oo, half Pinoy yun. Half Pinoy yun. Half Pinoy pala Half yun. Pinoy yun. Kaya Proud tayo. Oo, proud kaya yan. Kahit Yung Secret Wars kasi, dapat ma-introduce muna nila si Dr. Von Doom. kasi ang alam ko, Siya yung may-ari nun. mauuna ang Fantastic Four before Avengers. Oh, yun. 2025 ang 2025 ang Tagal pa pala. yung dalawang Avengers 2025. Oo. So I think yung Fantastic Four 2024 ata yung Fantastic Four eh. Basta mauuna ang Fantastic Four before. Oo, sana hindi mag-fail. Kasi sa isang taon, dalawang Avengers movie. Grabe. Baka ang gawin nila... Kang Dynasty and... tapos Secret Wars. Oo. Siguro, after Kang Dynasty, pag natalo si Kang, lumabas si Doom. Si Doom. Kaya nagkaroon kasi di ba sa Secret Wars, si Von Doom talaga ang... Oo, siya may-ari nung Siya yung may-ari. Battle World. Oo. Parang yung world niya, iba't ibang dimension, pinag-connect niya. So, Pero, yun, end talaga ng talaga yan, multiverse. End na talaga ng multiverse saga yun eh. Yun yung hinihint ng Loki Season 1, yung Multiverse War. Oo. Yun na nga tayo. Yun yung mangyayari sa Secret War. So, Ay, para sa'yo, Idol, sa mga series ng Marvel, anong gusto mo? so far, WandaVision maganda. Moon Knight maganda. Acting ng Moon Knight as in super ganda ng acting ng Ang Moon galing Knight. ni sino nga yun? Si Isaac? Oo, sa Isaac. Siyempre may sakit siya dun, Oo. tapos bigla mag-iiba yung katawan. Tapos in fairness, nagustuhan ko yung Falcon and the Winter Soldier. Nagkaroon lang ng problema action yun eh, action. Nagkaroon lang ng problema sa villain noon. Kasi napaka-underwhelming baga ng villain. si US yung agent, flag smashers. Kasi eventually pala, ang plotline pala noon ay may virus na ipapakalat. Nung time na yun, pandemic. height ng pandemic. So parang insensitive daw na tungkol sa virus ang plot. So parang binago nila. So, Ganda nabago. sana. In fairness, excited sa Hulk. Ngayon yun. Excited ako doon. Ngayong month yun, di ba? Ngayong araw, 17 episode daw. 1?
Sabi oo. to, ngayong Ayun, 17 na. Oo. 17. Hindi ko lang alam kung na-move na naman. So na-booking kung kailan tayo nagre-record ng episode na ito. Sorry na. Okay lang naman yan. But excited ako sa She-Hulk kasi napaka-friendly ng ano niya. Ang ganda ng, napaka-light ng tone pero alam mong may pagka-seriousness kasi eventually Medyo ano daw medyo mature daw mature content. eventually daw ay magkakaroon ng movie ng based sa World War Hulk. Ay, ang ganda. Which is kung ganun ang mangyayari kasi 'di ba ngayon smart Hulk na. Oo. At ano na si Professor Hulk nakakontrola niya. baka kung pag ginawa nila yung World War Hulk mag-snap na yung current Hulk ngayon. Sino nga, may Hulk na isa pa dun sa loob niya. Nalimutan ko yung pangalan. Meron isang Hulk na nakatira sa kanya sa loob ng katawan niya dun sa comics. Meron nga dun, nangyari ngayon sa birthday storyline. Yung kay Spider-Man nga, yung di ba nalimutan kung sino si Peter Parker. Si Hulk lang ang nakaalala. Hulk never forgets. Oo, si Bruce lang yung Si Bruce nakalimutan niya, si Hulk hindi. Pero baka nga sino ba makakaalala kay so far wala man makakaalala kay Peter eh. Parang si Doctor Strange daw. Kasi Di ba nakalimutan din yung dialogue na nila sa multiverse movie? na pala. Pero malay mo, di ba? ang pwedeng makaalala sa kanya si Mary Jane talaga. Yung yung Quintas or si sino pa ba? Mukhang sila lang kasi ang focus ata nila kay Spider-Man maging lang talaga street level ulit which is good. Oo, yung kasi niya masyadong minadali to Avengers Kaya pansin mo yung damit niya ngayon, di ba? Kaya maganda yung No Way Home kasi parang origin story niya sa MCU, paano siya naging Spider-Man na wala na siyang Iron Man suit, wala na siyang pera, mag-isa na siya sa buhay. Tsaka sa kanya may kilala. Oo, tragic na ulit ang buhay niya. But ganun naman talaga si Spider-Man, di ba? ang mga tao enjoy pag dami nang namatay sa kanya. So, pero with that, napapahaba na yung kwentuhan natin. Okay. Enjoy na. Idol, thank you so much. So, sa mga nakikinig again, yung link sa description niya. So, para di na kami mag-tangent. So, this has been your host, PJ, and I will see you all on the next one. Bye-bye!